Welcome back sa Tito Manny TV. Ngayon po, gusto kong i-share sa inyo yung isang video ko na ginawa sa isang channel ko, yung Usapang Tito Manny. Tungkol po ito sa mga pahayag ni Attorney Harry Roque na kahit na ilang beses nang inulit ng ating presidente na hindi siya papayag na maaresto si former President Rodrigo Duterte at hindi nito kinikilala ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, pero hindi ko naman alam kung bakit itong si Harry Roque parang nagpapakalat pa ng fake news para galitin ang mga supporters ni former President Rodrigo Duterte para sila ay mag-aklas. Dahil siyempre, meron pa rin pong mga supporters si former President Rodrigo Duterte. Ang nakakapagtaka naman dito kay Harry Roque, bakit parang mas gusto niyang magulo? Ayaw niyang maniwala sa gobyerno, kay President Bongbong, sa mga sinasabi nito na hindi papayagan ng ICC. Pagpalagay na natin na sila ay nakapag-conduct ng kanilang investigasyon at kung sila man ay maglalabas ng warrant of arrest na ipinipilit ni Harry Roque, hindi po i-enforce ng ating kapulisan. May paapila-apila pa si Harry Roque sa ating presidente na sabihan daw ang mga ahensya ng gobyerno. Lahat daw, lalo na yung mga kapulisan. At huwag nilang arestuin si former president kung sakaling mag-issue man ng arrest warrant ang ICC. Bakit ba ayaw maniwala ni Harry Roque? Mas gugustuhin pa niya na paniwalaan yung mga statement ni former Senator Sonny Trillanes na tapos na daw yung investigasyon at very soon ay maglalabas na ng arrest warrant. Granting naglabas na ng arrest warrant ang ICC, kung hindi naman po i-enforce yan ng ating gobyerno, baliwala po yan. Ano ba ang inaalala ni Harry Roque? Bakit pilit nang iginigiit na huhulihin si former president? Naglabas na po ng statement si DOJ Secretary Crispin Remulla na hindi po papayagan ang ICC sa mga binabalak nitong maglabas ng warrant of arrest. Dahil sabi po ni Secretary Remulla, "We will steadfastly fight for the rights of every Filipino, and that includes former President Rodrigo Duterte." So, wala pong dapat ikabahala si ex-President Rodrigo Duterte na siya ay huhulihin. Pero itong si Harry Roque, ipinagpipilitan. Sabi pa ni Harry Roque, magpi-people power na ba tayo? Former presidential spokesperson Harry Roque says people are angry at the mere possibility of arresting former President Rodrigo Duterte in view of the ICC probe into his bloody war on drugs. Huwag nyo pong gagawin yan. Puputok tayo na parang pinatubo. That will trigger chaos pag inaresto nyo ang ating presidente. Nagbabanta na po si Harry Roque. Wow! Nakakatakot naman, attorney. Gusto mo mag-people power na. At galit na ang tao. At the mere thought na aarestuhin si former President Rodrigo Duterte. At ang banta mo, huwag nyong gagawin yan. Puputok tayo na parang pinatubo. Ibig sabihin, magpi-people power ang mga supporters ni Rodrigo Duterte. Kaya nyo ba yan? Attorney Harry Roque? Sa tingin mo, kakayanin nyo mag-people power? Sa latest survey po ng SWS, kung saan tinitignan nila kung ilan ang approve or disapprove dito sa ICC investigation. Sabi po dito, the ICC should investigate drug-related killings during the Duterte administration. Approve, disapprove, or undecided. Pero alam niyo po ba ang sabi sa SWS? Public approval of ICC drug war probe growing. More Filipinos are now supporting the ongoing investigation of the ICC into the previous administration's campaign against illegal drugs. Ito po ang lumabas sa survey. Ang aprobado na ipagpatuloy ang investigasyon ay 53%. Ang disapprove naman po ay 21% lang
samantalang 26% ang undecided. But the way things are going sa pinapakita ng mga Dutertes, sa mga pahayag na lumalabas kay former President Rodrigo Duterte, siguradong dadami pa to, tataas pa tong bilang na mag-a-approve na dapat maimbestigahan na nga si former President. Kaya Attorney Harry Roque, dahan-dahan sa pagbabanta at baka yung lumabas na people power siyang magdadala kay former President sa investigasyon. Hindi mo matatakot ang taong bayan dahil dito sa survey na to, mas dumadami ang taong gustong malaman kung talagang may kasalanan si former President. Hindi ba ito ang right time para malinis niya ang kanyang pangalan? Pero malabo po itong mangyari dahil sinabi na po ng ating Presidente sa ika-100th time na hindi niya papayagan ang ICC na mag-imbestiga at hulihin si former President Rodrigo Duterte. So panoorin po natin itong video na to kung bakit ito naman si Attorney Harry Roque ay pinagpipilitan na anytime daw ay huhulihin si former President Rodrigo Duterte at kayo na po ang humusga. Nang susulsul kaya itong si Attorney Roque para mag-alsa ang mga supporters ni former President Rodrigo Duterte? Let's all watch this. So habang nagbabagayan po ang Senado at ang Kamara, ito na naman po si dating President Rodrigo Duterte. May kinalaman pa rin po ito sa ICC. At sinabi ni former President, hindi ko kailangan si Marcos. Sabi po niya, let me be very clear on this also. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. They started even before him. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Basta ang ano ko is they do not have the jurisdiction over here or the person. Diyan lang kami magkakatalo. Hindi ko kailangan si President Marcos. Kaya tuloy minsan iisipin natin, pabayaan na lang ni President Marcos na makapasok ang ICC. Para kasing ang yabang magsalita ni former President Hindi niya kailangan si Marcos. Pabayaan na lang daw siya. Bakit ang mga tao ni Duterte? Nagsusumamo pa sa ating Presidente tulad po nitong si Harry Roque. Kahit na alam niya na hindi naman pwedeng basta-basta pumasok ang ICC at hindi pwedeng basta-basta mag-issue ng warrant of arrest, isa pa tong nanggugulo or ginugulo, sadyang ginugulo ang isipan ng tao. Sabi po kasi dito sa The Manila Times, Roque repeated his appeal to President Ferdinand Marcos Jr. to issue a memorandum prohibiting all agencies of the executive branch from cooperating with the ICC, citing a violation of the country's sovereignty. Kahit na noon pa man, nagsabi na si President Marcos and even Justice Secretary Jesus Crispin Remulla that the government would not cooperate with the International Tribunal. Pero bakit parang ang kulit niya, Harry Roque? Para siyang nanunulsol pa. Ginugulo pa ang isipan ng tao. Sinabi na nga ng ating Presidente na hindi tayo makikikooperate sa ICC. Tapos sasabihin pa ni Roque na nag-apela siya sa ating Presidente to issue a memorandum na dapat daw i-prohibit lahat ng agency from cooperating with the ICC. Yun na nga ang sinabi ni President Marcos hindi makikipag-cooperate ang ating bansa. Pero bakit na pinipilit ni Roque? Sabi po kasi dito sa The Manila Times, ICC won't get Duterte alive. Yan po ang sabi ni Harry Roque. Former Palace spokesman Harry Roque Jr. expressed alarm over reports that the International Criminal Court has issued a warrant of arrest for former President Rodrigo Duterte. However, he said the International Court would find it difficult to get the former leader who vowed to fight all attempts to arrest him. Sabi ni Roque, based on intel, the former president informed me that he could be apprehended anytime. Unfazed, he vowed
that the ICC would never get him alive. Since he is already 80 years old, Tatay Digong would fight all attempts to have him detained and prosecuted in The Hague for alleged crimes committed in Philippine territory. He would only submit himself to the jurisdiction of our domestic courts. I couldn't sleep because Duterte called me up because he received information that he would be arrested anytime. Moreover, the cooperation duties of the withdrawing state are limited to the investigations and proceedings that commenced before the effectivity of the withdrawal, according to two ICC appeals chamber judges. Therefore, the Marcos administration has no obligation to cooperate with any ICC-related proceeding. O hindi ba parang ang kulit ni Roque? Umpisa pa lang sinabi na ni President Marcos hindi nakikipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC. Bakit ganito pa rin ang mga pahayag ni Roque? Kundi ba naman parang ginugulo isipan ng tao Nagsabi na nga si President Marcos, ayaw pa nilang maniwala. Keso ganito, kesa ganyan. Sinabi na nga ni President Marcos, the Philippines will not lift a finger to help the ICC in its investigation. Clarification pa ni President Marcos, I do not recognize the jurisdiction of the ICC in the Philippines. I consider it a threat to our sovereignty. O hindi ba? Nagiging sirang plaka na nga ang presidente natin Alam na nga ng taong bayan ang mga sinabi niya. Pero bakit parang nanunulsul pa si Roque? Although sabi na nga ni ex-President Duterte, hindi niya kailangan si Marcos. Haharapin daw niya ang kasong niyan sa ICC ng mag-isa. Bakit umaapila itong si Roque kay President Marcos? Di ba? Pinapagulo nyo lang ang sitwasyon kahit na hindi dapat. Meron pa kasi sinabi si Roque tungkol dito sa Task Force Davao. Ito daw ay bubuwagin na. Ito pong Task Force Davao is made up of about 700 soldiers to protect Davao from terrorism. At ang haka-haka daw ay madidisband na ito. So parang ang gustong palabasin ni Roque, pag na-disband ito, wala na magtatanggol kay ex-president sa ICC kung sakaling siya man ay hulihin. Dahil sabi nga ni Roque, i-disband daw yon dahil sa loyalty nito sa mga Duterte. They know that the task force is loyal to the Dutertes, so there are rumors now that it will be disbanded. Rumors. So chika lang, marites lang. Pero sa sumunod naman yung statement, it is confirmed that the Task Force Davao knows that there is an order for them to be disbanded. We don't know what will happen in the next few days. So ano ba yan? Rumors ba siya or confirmed na siya? Pero nagsalita na po ang AFP chief, si General Romeo Browner Jr. Sabi po dito, the information circulating that Task Force Davao is being disbanded is not true. He issued the statement amid alleged statements made by Roque about rumors that the military unit will be deactivated in relation to the possibility of Duterte being arrested. Browner said, I would like to say that reports stating that the Task Force Davao would be disbanded are not true. There is no truth to these rumors. That he has no idea where Roque received his information about Duterte's impending arrest. Although sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara that while the ICC can issue an arrest warrant against an individual, the enforcement of such is a different matter. O ayan, hindi natin mapipigilan ang ICC kung sila ay mag-issue ng warrant of arrest. Pero iba po yung enforcing. Wala pong policing powers ang ICC para hulihin nila si ex-President Duterte. Dadaan pa rin po yung kanilang warrant of arrest sa gobyerno at ang mga sundalo natin ang mag-i-enforce nun para hulihin si Duterte. Ilang beses na bang sinabi ng gobyerno na kung maglabas man ng warrant of arrest ang ICC, hindi po nila i-enforce yun. Sabi pa ni Solicitor General Guevara, the Philippine government has no legal duty to cooperate with the ICC
due to major issues of jurisdiction and sovereignty. The government will not lend any assistance to the ICC in their investigation, much less in the enforcement in Philippine territory of any processes issued by the ICC. Oh, maliwanag po yan. Eh, di ba attorney itong si Harry Roque? Bakit ganyan ang mga statement na gustong ipalabas? Ilang beses nang nagsalita ang gobyerno, ilang beses nang nagsalita si President Marcos, pero parang sa kanila, nagdududa pa rin sila. Nako, alam nyo, ang dami tuloy mga netizens sa sinasabing pabayaan na nga, makipag-cooperate na ang Pilipinas sa ICC para harapin na ni ex-President Duterte yan. Total, nagyayabang siya, kaya niyang harapin yan. Di sige, at sabihan na rin ni former President Duterte itong mga tao niya na wag nang umapila kay President Bongbong Marcos. Hindi mo tuloy malaman kung ano itong gustong palabasin nila Harry Roque. Sinabi na ni ex-President, kaya niyang harapin yan. Di pabayaan na natin. Nagyayabang pa, hindi niya kailangan si President Marcos. O di sige, makipag-cooperate tayo sa ICC at bayaan na natin si former President na harapin niyang kasong yan. Gusto rin naman natin malaman totoo ba na may kinalaman si former President dyan sa mga patayan na naganap nung panahon niya sa kanyang war on drugs? Hindi ba? Para mawala na ang ating pagdududa at agam-agam, para malinis na rin ni ex-President Duterte ang pangalan niya. Pero kung matatandaan po natin, ang ICC nag-issue ng warrant of arrest laban kay Putin ng Russia. Bakit hindi pa rin mahuli-huli si Russian President Putin? Ano po ba ang nangyayari pag nag-issue ng warrant of arrest ang ICC? Sabi po dito, the ICC may invite any non-state party to provide assistance in the arrest and surrender of a person against whom an arrest warrant has been issued. Non-state parties have no obligation under the statute to cooperate with the court, but they are encouraged to do so. Ang Pilipinas po sa ngayon is a non-state party na dahil nga tayo ay umatras na or inatras na ni ex-president ang membership natin sa ICC. So kahit nasabihin pa nila na ang inimbestigahan nila ay yung tayo ay miyembro pa ng ICC, the mere fact na hindi na po tayo kasali sa ICC, ang magagawa lang ng ICC is to encourage us to cooperate with them. Sinabi na nga ni President Marcos na hindi tayo makikikooperate. So ano magagawa nila? Hindi naman po nila pwedeng gawin na pupunta sila sa Pilipinas, hahanapin nila si ex-President Duterte at huhulihin nila. Hindi po ganun yun. Dadaan pa rin po yan sa mga polis natin at ang mga polis natin ang huhuli kay ex-President. Paano nga nila magagawa yan? Hindi naman tayo nakikipag-cooperate because we are now a non-state party. Dahil ang magagawa lang ng ICC is to invite any non-state party to provide assistance in the arrest and surrender of a person. Kung di makipag-cooperate ang bansang yung tulad ng Russia, wala pong mangyayari sa warrant of arrest na yan. So, malinaw po yan. Sa tingin ko, wala pong mangyayari dyan sa warrant of arrest na i-issue ng ICC unless payagan na po yan ni President Bongbong Marcos. Although, ang dami na pong mga netizens na nagsasabing, payagan na. Total, gusto naman na ni ex-President Duterte na harapin yung kasong yan. Di pabayaan na natin. Matapang siya Hindi niya kailangan si Marcos Pero at least si President Bongbong Marcos is true to his word. Nang sinabi niya hindi tayo makikipag-cooperate, hindi tayo makikipag-cooperate. Hindi po siya magdodoble kara. So malinaw po yun. Tinataranta lang ni Harry Roque ang taong bayan. Hindi po basta-basta ma-enforce yung warrant of arrest kung maglalabas man ng arrest warrant ang ICC. Dahil kailangan pa po muna nilang makipag-cooperate sa Pilipinas na hindi naman gagawin ni President Marcos. So sana si Atty. Roque wag din basta-basta naglalabas ng mga balita na medyo kulang sa katotohanan. Total, nagsabi na si ex-President Duterte, hindi ko kailangan si Marcos. So ayan po, ano ang masasabi nyo? Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po.